Isang magandang araw po mga kaibigan, mga katubero. For this video ay mag-install po tayo ng ating ventilation para po sa ating laboratory at sa ating sewerage pipe. Gagamit po tayo dito ng 50 mm na tubo, PVC o polyvinyl chloride pipe. At ang mga gamitin kong fittings po dito ay puro mga rubber phosphate. Hindi po ako gagamit mga katubero ng anumang glue or solvent para sa joint ng ating mga fittings at ng ating mga tubo. Ngayon, sa nakikita nyo po ay naglalagay na po ako ng rod support para sa ating tubo na galing po yan sa ating laboratory. At yan po ay kinunikot po sa ating sewerage ventilation para isa na lamang po yung magiging tubo na palabas papunta po sa main line ng ventilation. Ang paglalagay po ng ventilation po ay dapat po ang slope po niya ay pataas patungo po sa ating main line kung saan andyan po sa opening ng ating maintenance area. Ayan po, yung position ko po dyan ay medyo delikado kasi nga po hagdanan lamang po yung aking tinutuntungan dyan kasi pumataas po yan. Limitado na po kasi yung ating space po dyan. Pag nagtayo tayo ng mga scaffolding ay hindi na po magiging okay. Kaya naman po naglagay na lamang po ako ng hagdan dyan at naglagay na rin po ako ng dalawang kahoy para po aking tuntungan. Ayan po, nilagay ko na po yung ating mga fittings, pati na yung ating mga tubo. By the way, may helper po ako dyan na isang Pakistan. Siya po ang taga-abot ng aking mga kailangan. At siyempre siya rin po ang mga taga-putol ng aking tubong kailangan. Ang aking gagawin ay ako ang magsusukat, mag-install. Siya na lamang po ang bahala sa baba. Kung anong mga kailangan kong gamit ay siya niya pong ibibigay. Medyo mahirap po yung aking posisyon na dyan kasi nga po kung makikita nyo po itong tubo na malaki, ito po ay yung ating sewerage pipe na 110 mm or 110 mm pipe, PVC pipe at ating mga fittings. Yang Y na yan, kung saan yan po ay isa sa mga Arabic bowl po natin. Ang Arabic bowl po natin ay usually ang kanyang pitra po ay dito sa baba. Yung nakikita nyo pong tubo na yan ay para po sa ating first floor na sewerage piping. Ayan po, maglalagay na po ako dyan ng grease. Ayan po, para po mas mabilis pong pumasok ang tubo sa ating mga fittings. Ayan, lalagyan lang po ng rubber yung ating phosphate fittings. Lalagyan ng grease para po madali pong ipasok ang ating tubo at syempre medyo paikutin natin para po maging maganda po yung pagpasok o maganda po yung fit ng ating mga tubo sa rubber phosphate fittings. Ayan, okay na po siya. Nasukat ko na rin po yan at ilalagay ko na lamang po i-install dito sa ating inilalagay po na ventilation. Yan po, medyo limitado lamang po yung ating galaw. Medyo tayo po ay nag-iingat kasi nga po delikado po. Sa ganitong sitwasyon po, hindi natin pwedeng asahan yung ating kaibigan, yung ating helper kasi nga po hindi pa po nyo kabisado itong ating ginagawa. Ayan, talagang for helper lamang po siya. Hindi pa po niya kayang mag-execute o mag-install ng anumang tubo. Kung minsan tinuturuan ko lamang po siya, sabi ko nga sa kanya dapat matuto na siya. Pero sa ganyan mga mabibigat na trabaho ay ako na po ang gumagawa, hindi ko pwedeng iasa po sa kanya. So safety na rin at syempre para po sa magandang magiging outcome ng ating trabaho, dapat tayo na po huwag natin iasa sa iba. Yan po, naglagay po tayo ng drop bolts. Ayan po, yung feezer para po sa support, nilalagay po natin clamp, support ng ating tubo para hindi po gagalaw-galaw. Ayan po, naglagay na po ako ng drop bolts o feezer po dyan. At kailangan ko pong
gamitan ng barena para po may push ng maigi po yung ating dashboard. At nagsukat na rin po ako ng rod kung ilang senti ang kailangan ko para po sa ating clam. At sinabi ko na po sa ating helper na ganito, maglagay tayo ng clams with 6 cm rod. Yun po, 6 cm po yung kanyang pinutol. At pagkatapos po niyang maputol, ibinigay sa atin. At syempre, ito naman po yung execute na po natin. Ilalagay po natin yung ating clam para mas matibay po yung ating tubo. Ang pagiging tubero po dito sa Saudi Arabia ay madali lamang po. Basta kung ang trabaho ay dapat po nating pag-aralang mabuti. Hindi yung mabilis ang trabaho pero ang magiging outcome naman po ay hindi maganda. Mas maigi po yung pag-aralan magiging mabuti, yung isang bagay na ating gagawin bago i-execute. At kailangan po ay masipag po na titingin kung ano po ang ikagaganda po ng ating project. Hindi pwede po yung basta natapos ay okay na. Kasi po dito po sa amin, every now and then ay may mga pupunta po na mga consultant na talagang kine-check po yung ating mga ginagawa. Tinitignan nila kung okay ba yung ating ginagawa. At sa aawa ng ating Panginoon, lahat naman ng ating ginagawa po ay nagiging okay. Pag sila pupunta ay yung sabi nila ay okay, pass. Hanggang ngayon po, maraming salamat mga katubero.